Para sa pagbubulay-bulay po ng salita ng Panginoon sa gabing ito, please turn with me to First John chapter 2 verse 7 hanggang sa 11. First John chapter 2 verse 7 hanggang sa 11. At ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Mga minamahal, hindi bago ang utos na isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Gayon may isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa kanya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ang umibig sa kanyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadahilan ng ikatitisod. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Sa maiksing passage na ito, ngunit malaman na passage, si Apostle John na tinaguriang Apostle of Love ay nangungusap sa atin at nagdadala po sa atin ng isang matibay na katotohanan patungkol sa buhay Kristiyano. Ang utos ng Diyos na tayo ay umibig sa Kanya at umibig sa isa't isa. At ibinigay ito ni Apostle John sa atin hindi bilang suggestion or mungkahi lamang, kundi i-present niya sa atin ito as a defining characteristic of genuine faith. Na ibig sabihin nito, kung ikaw ay tunay na mananampalataya, meron kang pag-ibig para sa Diyos at para sa mga kapatiran. This is a non-negotiable mark of those who truly know God. Kaya sa ating pagbubulay-bulay ng mga talata na sa gabing ito, ay makikita po natin na ang utos na ito ay parehong luma na, ngunit bago din. 'Di ba? It is both ancient and new. At ang presence nito sa isang tao or ang absence nito sa isang tao ay nagpapahiwatig ng tunay na kalagayan ng kanyang puso. Meron pong tatlong bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, the ancient command. Ito ay lumang utos na po. Pangalawa, the new command. At the same time, ito ay bagong utos din. At pangatlo, the unmistakable mark. Hindi po natin maitatanggi ang markang ito na ating titingnan sa gabing ito at naway tulungan tayo ng ating Panginoon sa ating pagbubulay-bulay ng kanyang salita. Dumako na po tayo sa unang punto. The ancient command. Ang sabi po ni John sa verse 7, mga kapatid, mga minamahal, hindi bago ang utos na isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na buhat ng pasimula. Ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. So, malinaw po si Apostle John nito, mga kapatid. Ang utos ng Diyos sa atin na ibigin natin siya at ibigin ang ating kapwa, hindi po ito bagong utos na inintroduce lamang ng Kristyanismo. Lumang-lumang utos na po ito. In fact, it is as old as humanity itself. Ang command na ito, ang utos na ito, ay nakatali po sa very nature of our God. Dahil ang sinasabi po ng kaniyang salita, God is love. At dahil ang Diyos ay siya ang lumikha sa atin, papaano tayo nilikha ng Diyos? Nilikha niya tayo ayon sa kanyang sariling wangis. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, ang mga nilalang na katulad natin ay nilikha din niya according to His image. And so there is an instinct, characteristic of love sa kanyang mga nilikha. At kahit hindi po ito detalyado or explicitly detailed sa book of Genesis, pero yung innate command, yung utos ng Diyos na umibig sa Kanya ay nandun po, mga kapatid, mga kaibigan. For example, si Adam doon sa Garden of Eden. Ang kanyang pagsunod sa utos ng Diyos na huwag kainin ang bunga ng puno ng knowledge of good and evil, it was actually a test of love. It was actually a test of his love and devotion
to His Creator. Remember, ang sabi po ng ating Panginoon, I and the Father are one. At kung sinabi po ni Jesus, if you love me, keep my commandments. At kung sinasabi po na si Kristo at ang Ama ay iisa, if you love me, keep my commandments, this is also the sentiment of the Father. If Adam loved God who created him, he should keep his commandment. He should keep his commandment. So, ang utos na natanggap po ni Adam doon sa Garden of Eden was actually a command, a test of his love and devotion to his Creator. At kahit nung nahulog na si Adam sa pagkakasala, the fact na hindi niya iniwanan si Eve, talagang he still clung to Eve. Nanatili pa rin siya kay Eva even after the fall. Kahit sila ay nadungisan na ng kasalanan, ay nagpapatunay po ito na ang pag-ibig ay foundational po ito. To love your neighbor is, sino ba ang neighbor natin? Ang wife, ang pinaka-immediate na other or na neighbor dito. So, kahit nahulog si Adam sa kasalanan, hindi pa rin niya iniwan si Eve. It is instinct sa puso ng isang tao. Alam ng tao ang utos ng Diyos na umibig. And this is why centuries later, ang ating Panginoong Hesukristo, nung tinanong po siya kung ano ang pinakadakilang utos, ano po ang sagot ng ating Panginoon sa Matthew chapter 22, verse 37 hanggang sa 40. Please turn there. Matthew chapter 22, verse 37 rather, hanggang sa 40. Ang sabi po dito, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great and first commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets. So the command to love was enshrined by the Lord Jesus Christ. Kahit ang batas at ang mga propeta ay nag-e-echo ng utos na ito. Ang ating Panginoong Hesukristo, binanggit po niya ito. Ang mga apostoles, katulad ni Apostle John, ay binanggit po ito. Wala pong tao actually na maaaring makapag-claim na sila ay ignorante or mangmang sa fundamental na katotohanan na ito. Sapagkat ang utos ng Diyos na ibigin siya at ibigin ang kapwa ay isinulat na yan niya sa puso ng bawat tao dito sa mundo sa pamamagitan ng kanilang conscience. Yun ang binanggit sa Romans chapter 2 verse 15 na kahit ang mga Gentiles na wala sa kanila ang written law, wala sa kanilang Ten Commandments na nakasulat, pero alam nila ang utos na ito na ibigin ang Diyos at ibigin ang kanilang kapwa. Romans chapter 2 verse 15 says, the Gentiles who do not have the written law show that the work of the law is written on their hearts, while their conscience also bears witness. At ito po ang paliwanag kung bakit si Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto ay talagang mabigat po ang curse, ang sumpa na binitiwan ni Apostle Paul sa mga tao na hindi umiibig sa ating Panginoon. Sila daw ay sumpain. Please turn to 1 Corinthians chapter 16 verse 22. 1 Corinthians chapter 16 verse 22. Ang sabi po dito, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay sumpain siya. At ito na po ang problema, sapagkat ipinanganak tayo dito sa mundo na wala talagang likas na pag-ibig sa Diyos. Romans chapter 8 verse 7 tells us na ang puso ng laman ay pagkamuhi laban sa Diyos, sapagkat hindi ito napapasakop sa kautusan ng Diyos at hindi nga maaari. Kaya nga ang mga tao na wala pa kay Kristo, ayaw nilang pag-usapan ang salita ng Diyos, ayaw nila na pag-usapan ang ating Panginoong Hesukristo, ang pagsamba. Iiwas sila sa lahat ng ganoong usapin. Gusto lang nilang mag-enjoy dito sa mundo. Gusto nilang tumanggap ng pagpapala mula sa Diyos, pero ayaw nila sa Diyos. That is the problem of fallen humanity. Wala talagang pag-ibig sa Diyos. They just want the benefit of God, but they do not want God in their lives. And that is why if the command to love God and love neighbor is the first and second greatest commandments, not loving God and not loving neighbor is the greatest sin
of all. At tayo ay nakagawa nito. Kaya ano ba ang pag-asa natin upang tayo ay maligtas? Umiiwas ang mga tao sa Diyos dahil ayaw ng tao kay Kristo. Ayaw nila sa Diyos. At hindi yan quits sa harapan ng Diyos. Naka-record po 'yan. Ano bang pag-asa natin upang tayo ay maligtas? Well, si Kristo, He is the ultimate demonstration of the love of God sapagkat ang kaligtasan ay nangangailangan ng dalawang bagay. 100% na pagsunod sa batas ng Diyos, Ten Commandments. And 100% na kabayaran sa lahat ng ating kasalanan sapagkat ang kasalanan ay ang paglabag sa kautusan ng Diyos. Si Kristo po ang sumunod sa buong batas ng Diyos at siya po ang nag-alay ng kanyang dugo doon sa krus ng Kalbaryo. Ipinadanak niya ang kanyang dugo, siya ang nabayubay, siya ang namatay. Hindi upang maging bayani, kundi upang tanggalin ang puot at galit ng Diyos laban sa atin dahil sa ating kasalanan. Nagtagumpay ba si Kristo? Oh yes. Pagkalipas ng 3 araw, siya ay nabuhay muli so that kung sino man ang magsisi sa kanilang kasalanan at sumampalataya kay Kristo ay maliligtas. Hindi po mapapahamak. So, ang ginawa ni Kristo doon sa cross ng Kalbaryo, ang rason po noon ay ang pag-ibig ng Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. So wala po talagang makakapag-claim ng ignorance, no? Sapagkat ang utos ng Diyos na naibigin siya at ang kapwa ay lumang utos na po ito. It is as old as humanity. Galatians chapter 5 verse 14. In fact, love summarizes the law and the prophets. Ang sabi po dito, sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. In other words, the absence of love for God and neighbor, hindi po ito minor na kasalanan. It is a fundamental rebellion against the very heart of God's will. It is a fundamental rebellion na kailangan po talaga ng pagsisisi. Pangalawang punto, bagamat lumang utos na ito, andiyat si Apostle John ay nagsasabi na bagong utos din pala ito. The command to love God and neighbor is both an ancient command and a new command at the same time. Sinunod kaagad ni John sa verse 8. Ang sabi po dito sa 1 John chapter 2 verse 8, gayon may isinusulat ko sa inyo ang isang bagong utos na tunay sa kaniya at sa inyo, sapagkat ang kadiliman ay lumilipas at ang tunay na liwanag ay tumatanglaw na. Ngayon, ang tanong po mga kapatid, mga kaibigan, papaanong ang isang lumang utos ay bagong utos din pala simultaneously at the same time? Papaano naging bago ang lumang utos na ito? Papaano siya naging bago? Ang sagot po ay nakasalalay po sa ating pakikiisa kay Kristo. Union with Christ. Anong ibig pong sabihin itong union with Christ? Our union with Christ is what makes this old commandment new. Ang ating pakikiisa kay Kristo ang siyang nagpapabago sa lumang utos na ito. Bakit? Ang sagot po is that ang lahat po ng na kay Kristo ay bagong mga nilalang na merong bagong puso na sumunod sa kanyang mga utos. Say for example, ang sinasabi po ng 2 Corinthians 5:17, and this is a very common passage. Ang sabi po dito, therefore, if anyone is in Christ, meaning to say, if anyone is in union with Christ, he is a new creation. The old has passed away, behold, the new has come. Now, ano ba itong luma na lumipas na? The old that passed away. Ano ito? Yung kadiliman, lumipas na. The darkness of sin, the darkness of rebellion, the darkness of ignorance, the darkness of total depravity. Bago natin nakilala ang ating Panginoong Hesukristo, kahit alam po natin ang utos ng Diyos na ibigin siya at ang kapwa, anong nangyari?
Wala po tayong spiritual capacity before. Wala tayong bagong puso na sundin ang batas ng Diyos ng tunay. Gaya ng sinabi po ng Ephesians chapter 2 verse 1 hanggang sa verse 3. Ang pagsasalarawan po sa atin nito is that tayo ay patay noon dahil sa ating pagsalangsang at kasalanan. Tayo ay mga anak ng kapuotan. Tayo ay lumakad sa kadiliman ng mundong ito. Kaya, ang utos ng Panginoon na ibigin siya at ang kapwa, bagamat malinaw at alam natin, wala po tayong ability to obey it, wala tayong puso na sundin ang utos na yon. Pero ngayon, na kay Kristo tayo, si Kristo ang liwanag ng sanlibutan. Siya ang tunay na ilaw na dumating na. Ang sabi po ng ating teksto, the darkness is passing away and the true light is already shining. Sino itong tunay na liwanag na tumatanglaw ngayon? Ang ating Panginoong Hesukristo. Noong si Kristo na siyang embodiment ng pag-ibig ng Diyos ay nasa atin na, nananahan sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, pinagkalooban niya tayo ng bagong puso. Pinagkalooban niya tayo ng will, ng kalooban na handang nagpapasakop sa Kanya. Meron na tayong pagnanais na sundin ang utos ng Diyos. Ang pag-ibig ng Panginoon ay ibinuhos niya sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Yun ang sinasabi ng Romans 5:5. Kaya, hindi lang utak natin, hindi lang intellect ang sumasang-ayon sa utos ng Diyos, kundi meron na tayong puso na handang magpasakop sa kalooban ng Diyos. Meron ng spiritual enablement. Meron ng divine impartation. If anyone is in Christ, he is a new creation. So that when we receive the old command to love, ay parang bagong utos ito sa atin. Bakit? Meron na tayong puso, hindi katulad noon. Meron na tayong puso na handang sumunod sa utos ng Diyos. And that's what makes this commandment new. This ancient commandment new. Pakinggan po natin si John MacArthur na umuwi na sa presensya ng ating Panginoon this week. Ang sabi po ni John MacArthur, true love for God is a supernatural love. Wala naman talaga tayong instinct tendency to love God. It is a supernatural love. A love that only a regenerated heart can possess. So ang pag-ibig daw natin sa Panginoon ay supernatural love at ang puso lamang na regenerate ang meron po nito. Kaya itong bagong utos, this new commandment then is not new in its content. Hindi ito bago as far as content is concerned. It is still the same power, it is still the same commandment to love. Pero bago po ito in its power. Naging bago po ito sa ating mga puso in its clarity and in its practical outworking sa buhay po ng mga tao ng Diyos na sa kanila ang banal na Espiritu. At totoo ito sa isang tunay na Christian. Totoo ito sa iyo at sa akin kung ikaw ay na kay Kristo. Totoo ito kay Kristo sapagkat si Kristo ang tunay na tumupad sa utos ng Diyos na ibigin ng Ama. Diba? The greatest commandment is to love God and love neighbor. We cannot fulfill it. Jesus Christ fulfilled it for us. He loved the Father perfectly. He loved God perfectly. And He loved His neighbors, or He loved humanity perfectly. His elect sinners chosen even before the foundation of the world. So, sa ating pag-establish ng luma at bagong utos na ito at the same time, ay nagpo-provide po si Apostle John po sa atin ng stark contrast, stark and undeniable litmus test for true spiritual reality. And this leads us to the third point. The unmistakable mark. Matatagpuan po natin ito sa verse 9 at saka sa verse 10. Ang verse 9 ay negative at ang verse 10 ay positive. Pariho pong nagbibigay ng palatandaan. Ang sabi po ng verse 9, ang nagsasabing siya ay nasa liwanag
at napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ano ba ang tanda ng kadiliman? Ang tanda ng kadiliman is lumalakad ang isang tao sa kadiliman. Di ba? Kahit sinasabi pa niya na nananatili siya sa liwanag, pero kung ang kanyang buhay ay lumalakad sa kadiliman, siya po ay nagsisinungaling. Hanggang ngayon, nasa kadiliman pa talaga siya. And this is a categorical statement. Wala po itong buts and ifs. Wala po itong middle ground. Hindi po pwedeng mag-claim tayo na follower tayo ng ating Panginoong Hesus na siyang liwanag, but at the same time, tayo ay merong pagkapuot sa ating puso laban sa ating mga kapatid, laban sa kapwa mananampalataya. Yung nagsasabing na kay Kristo sila lumalakad sa liwanag, pero napupuot sa kanyang kapatid, sabi ni Juan, siya po ay nagsisinungaling. Kaya kung pakinggan po natin si John Owen sa kanyang komentary sa Book of Hebrews, talagang nagsasalita po si John Owen patungkol sa outward profession na wala namang inward transformation. Ang tunay na gospel, ang tunay na kaligtasan ay nagbibigay po ng inward transformation. If anyone is in Christ, he is a new creation. Sabi po ni John Owen, men may make a profession of truth and yet continue in a state of darkness, error, and sin. Ay, yung mga tao na yan ay hindi talaga tunay na kay Kristo. Ang pagkapuot laban sa kapatid, sa paningin po ni Apostle John, at ayon sa banal na kasulatan, that is a direct contradiction of being in the light. Nagpapahiwatig yan, nagpapatunay na ang kadiliman ng kasalanan at pagiging makasarili ay naghahari pa sa puso ng isang tao. Pakinggan po natin si R.C. Sproul. Ang sabi po dito, if you are truly converted, there will be evidence of it in your life. And one of the primary pieces of evidence is a change in your affections. Nababago din daw ang ating damdamin. A change in affections means a growing love for God and by extension, a growing love for His people. But then verse 10, meron pong marka ng mga tunay na mananampalataya. Ano po ang sinasabi po ng verse 10? Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananatili sa liwanag at sa kanya ay walang anumang kadahilanang ikatitisod. And this is a positive counterpart to verse 9. Ang pag-ibig para sa kapatiran, para sa kapatid, ay isang panlabas na patunay ng inward reality. Diba? What is the abundance of the heart, the mouth will speak, and the actions will show. Nagpapakita yan ng isang tao ay nasa liwanag nga. Tunay na meron po siyang pakikiisa sa ating Panginoong Hesukristo. At ang taong iyan ay walang kadahilanan para sa ikatitisod. Sabi po dito, in Him there is no cause for stumbling. Ano bang ibig pong sabihin nito? Dalawa po ang ibig sabihin po nito. Una, hindi siya magiging katitisuran para sa iba. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa Kanya, di ba? Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa Kanya, ang lahat ng Kanyang kilos ay nagbibigay encouragement and edification sa mga kapatiran, hindi po it will not tear others down. It will not cause others to fall away. So that is the first interpretation. In Him there is no cause for stumbling. Una, ibig sabihin nito, He will not be the cause of the stumbling of others. Gaya ng sinasabi po ni Martin Lloyd-Jones. The Christian life is essentially a life of love. If you truly love God, you will love your neighbor. And that love will be seen in your actions, not just your words. Ang isang kapatid na mapagmahal ay nagsusumikap na ingatan ang mga kapatiran, i-encourage, i-uplift, kaysa sa sugatan sila at magiging katitisuran para sa kanila. But then, ang pangalawang interpretation din nito, there is no cause for his stumbling because of the sins and weaknesses of others. Una, hindi siya katitusuran para sa iba, pero pangalawa, hindi rin siya basta-basta natitisod sa kanyang mga kapatid. Kung ang pag-ibig ng Diyos ay nasa kanyang puso, kung kumikilos ang banal na espiritu sa kanya,
ay magiging mabilis siyang magpatawad, mabagal siyang magalit, at handa po siyang takpan ang kasalanan ng iba, tabunan ng pag-ibig. Ang sabi po ng First Peter chapter 4 verse 8, love covers a multitude of sins. Now, hindi pong ibig sabihin na ipinagtatanggol natin ang kasalanan or sinasangayunan natin ang kasalanan. That's not the meaning of the revelation sa salita ng Diyos that love covers multitudes of sin. Ang ibig pong sabihin nito is that magkakaroon po tayo ng pagtitiis, natiisin ang imperfections ng iba. That is the meaning of love covers multitudes of sin. Dahil alam po natin na tayo ay hindi man din perfect. Gaya ng sinasabi po ni James Smith, one of my favorite authors, kung kayo ay nagbubuklat ng Grace Gems na website, andyan po si James Smith doon. Sabi ni James Smith, love is the strongest cement of fellowship. It prevents 1,000 fissures and breaches. Ang pag-ibig daw ay isang pinakamatibay na simento sa fellowship. Lahat ng mga cracks doon ay tinatakpan ng pag-ibig. And any claim of love at the expense of God's clear commandments is fake. 'Di ba? If you love me, keep my commandments. Now, kung sinasabi ng isang tao na siya ay namumuhay sa pag-ibig, pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, pero ang kasalanan ay sinasangayunan, ay peke na pag-ibig yan. Ang konteksto po ng sinasabi ko ngayon is that maraming mga tao na ayaw nilang banggitin ang kasalanan dahil ayaw nilang maging judgmental, love lang, pag-ibig lang. Kung tunay kang umiibig, hindi mo i-highlight ang kasalanan ng iba. Hindi mo sila ikakandem. Hindi mo sila i-judge. Yun ang cry ng modern people. Ang sinasabi po nila, very unloving kung i-expose ang kasalanan ng iba. Kung mag-proclaim tayo ng message of judgment, condemnation against sin, that is very unloving. That is the modern cry of inclusivity in the guise of love. But actually, hindi yan love but hatred. Sapagkat ang tunay na test of love is obedience to God's commandments. Remember, if you love me, keep my commandments. And this is very vital sa ating kapanahunan ngayon. Ang tunay na pag-ibig is not at the expense of truth. Hindi natin pwedeng i-claim ah, hindi natin pwedeng mag-claim tayo na iniibig natin ang isang tao, pero ang kanyang kasalanan ay tinotolerate po natin, sinasangayunan natin at ini-encourage pa natin siya sa landas na kanyang tatahakin na salungat sa kalooban ng Diyos. Love wins, love wins. Kung diyan ka masaya dahil iniibig ko kita, pwede kang mag same-sex marriage, pwede kang mag LGBTQ. No, that's not love. That's perversion. That's hatred. Because if you love me, keep my commandments. Hindi yan tunay na pag-ibig. But that is a dangerous sentimentality that ultimately destroys the soul of people. Ang tunay na pag-ibig ay concerned para sa ikabubuti ng kanyang iniibig. At kabilang na yan, yung concern na siya ay mamuhay ng may kabanalan at magiging sangayon sa kalooban ng Diyos. Now, ang sabi po dito sa verse 10, may consequence po ang pagkamuhi. Remember that. Verse 11. Ang sabi po ng verse 11, ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman. Siya ay lumalakad sa kadiliman at hindi niya nalalaman kung saan siya pupunta, sapagkat ang kanyang mga mata ay binulag ng kadiliman. Ang style kasi ni Apostle John is repetition. Di ba? A good teacher repeats main points para sa emphasis. Yun po ang good teacher. So, inuulit po ni Apostle John ang kanyang main point. Hatred is not merely a sign of darkness. It is darkness itself. Ang taong napupuot sa kanyang kapwa ay wala kay Kristo. Nasa labas siya ng ating Panginoong Hesukristo. Lumalakad siya, nasalungat sa kalooban ng ating Panginoon kahit sinasabi pa ng kanyang bibig na siya ay na kay Kristo.
Actually, those people do not know where they are going. This isn't just ignorance, mga kapatid. It's a willful blindness that leads to destruction. Ang mga makasalanan ay hindi nila alam ang kanilang patutunguhan. That is, hindi nila iniisip palagi. Hindi nila iniisip ang hangganan ng kanilang kasalanan. Sapagkat ang kanilang espiritual na mga mata ay binulag ni Satanas. Si Satanas po ang bumulag sa kanila. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Ang sabi po dito, Satan has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. And that is why such a person is utterly lost, without direction, stumbling in moral and spiritual confusion. But this is the good news, mga kapatid, mga kaibigan. Ito po ang source ng pag-asa ng mga wala pa kay Kristo na hanggang ngayon ay natrap sa kadiliman. Ang Diyos na nagsabing, let there be light, magkaroon ng liwanag, kaya din po niyang mangusap ng liwanag sa ating kaluluwa. At ginagawa po ito ng ating Panginoon ngayon sa pamamagitan ng pag-proclaim ng mensahe ng Ebanghelyo. And that is why hindi po tayo tumitigil sa evangelistic work, sa evangelism. Because ang sabi po ng Biblia, faith comes by hearing and hearing by the Word of God. Gaya ng ang utos ng Diyos na sinabi po niyang, let there be light. Nung nilikha niya ang mundo, madilim. But God said, let there be light, and there was light. Kaya din itong i-pronounce ng ating Panginoon sa madilim nating kaluluwa by His sovereign grace na maari siyang mag-pronounce, magliwanag ang pag-ibig ng Diyos sa puso ng taong ito, magliwanag ang mensahe ng Ebanghelyo. So ang 1 John chapter 2 verse 7 hanggang sa verse 11 ay pareho po itong comfort at hamon sa bawat isa sa atin. Ito ay comfort para sa mga tunay na mga ligtas, tunay na mga nakay Kristo, na nagsusumikap na ibigin ang Diyos at ibigin ang kapwa. Ito ay comfort para sa kanila sapagkat yung kanilang desire to love God and neighbor ay nagpapatunay that they are in union with Christ, that they are really walking in the light. It is a validation of the transformative power of the gospel. Pero ito din po ay hamon. Hamon po ito sa mga nagpapanggap, sa mga nagsasabing na kay Kristo sila pero napupuot sa kapwa, nasa kadiliman pa sila. Kaya ang tanong po dito, ikaw ba ay nagha-harbor ng bitterness sa puso mo? Ikaw ba ay nagha-harbor ng anger? Hindi po anger ang dapat amo natin. Si Kristo ang ating amo. Ikaw ba ay nagha-harbor ng resentment or disdain? Our love for one another is not an optional extra. It is the essential evidence of our new birth. It is the visible sign that the true light of Christ is shining through us. Kung merong hatred sa puso mo, kaibigan, kung ikaw ay nag-struggle dahil wala ka talagang pag-ibig para sa Diyos at sa kapwa, bagkos ang pumupuno sa puso mo ay pagkamuhi laban sa kapwa at laban sa Diyos, ultimately, do not despair. Do not ignore it. See it for what it is. Lumapit ka kay Kristo. Ipahayag mo ang problema mo sa Kanya. Tumawag ka sa Kanyang pangalan. Hilingin mo sa ating Panginoon that just as He commanded light in the book of Genesis to appear out of darkness, nawa ay mag-pronounce din ang Panginoon ng liwanag sa madilim na kaluluwa mo, kaibigan. Ipahayag mo ang kasalanan mo sa Panginoon. Pagsisihan mo at tumakbo ka papunta kay Kristo. Siya ang tunay na liwanag. At siya lamang ang makakapaglinis sa iyo at siya lamang ang magkakaloob ng kapangyarihan sa iyo na ibigin siya at ibigin ang kapwa. Nawa, sa biyaya ng ating Panginoon, tayo po ay mga tao na merong palatandaan ng tunay na pag-ibig ng Diyos sa puso ng bawat isa sa atin upang malaman ng mga
tao dito sa mundo na tayo nga ay mga alagad ni Kristo. By this, the world will know that you are my disciples if you love one another. Nawa po ay nangusap ang salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. O aming Panginoon, salamat po sa mensahe ninyo sa gabing ito. At nawa ay tumagos ito sa puso ng bawat isa sa amin. Kung ang aming puso ay punong-puno ng galit, pagkamuhi sa kapwa, at tumatanggi sa inyo, malinaw na wala pa kami kay Kristo. Pinaghaharian pa kami ng kasalanan, ng pagkapuot, ng galit. Tulungan ninyo kami, o aming Panginoon. Nawa ay tumawag sa inyo ang mga wala pa kay Kristo at meron kayong pangako. Those who come to me, I will never cast out. Nawa ay tumawag sa inyo ang mga wala pa kay Kristo. Magmamakaawa, magtiwala sa katuwiran ni Kristo at sa kanyang dugo. And those who believe in Him shall not perish but have eternal life. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.